klaseng mamamatay na mga ngaso. Habang kinagat siya sa braso at sinabi sa Ain Orc. Isang iba pa ang kumagat sa kanyang pulso. Nagkaroon ng abiso mula sa sistema, ikaw ay namatay. Nagkaroon ng abiso mula sa sistema, ipinapakita ang trauma ng kalaban na pumatay sa iyo. Pagkalipas ng ilang sandali, sa trauma, isang mangingisda ang nagsabi, kung mamatay ako sa bangka, hindi ko nagagalitin ang mundong ito. Ginugol ko ang buhay ko sa ilog at masaya akong mamatay dito. Ang tahimik. Isang abiso mula sa sistema, ipinapakita ang trauma ng kalaban na pumatay sa iyo. Isang tao ang nagsabi, Castellan, walang laman ang barn. Sa 15 araw, wala nang milo sa bodega. Kulang na rin ang huli ng mga mangingisda. Hindi namin alam kung anong gagawin. Sinabi ng Castellan, bawasan ang pagkain para sa mga matanda at mga bata hanggang 1/4 ng karaniwang natatanggap nila. Bawasan ng kalahati ang sa mga mas bata. Sumagot siya, maraming tututol dito, Sinabi ng Castellan, magugutom ako bilang halimbawa. Kung ako, ang pinuno, ay hindi maglalagay ng kahit anong pagkain sa aking bibig, ang mga reklamo ng mga nagmamasid ay mawawala ang lakas. Hindi magtatagal ang lugar na ito. Anong pagkakaiba kung magugutom tayo ng ilang araw? Isang abiso mula sa sistema, ipinapakita ang trauma ng kalaban na pumatay sa iyo. Isang batang babae ang nagsabi, mamatay tayo sa gutom kung magpapatuloy ito. Sinabi ng Castellan na huwag kumain ang mga bata. Para na rin tayong pinapautos na mamatay. Sinabi ng kaibigan, anong gagawin natin kung ganon? Sinabi ng batang babae, kahit na mamamatay tayo, kailangan nating kumain muna. Pagkatapos nun, magiging Jiangshi tayo na hindi mukhang mahina. May resipe akong natutunan mula sa sekta. Tawag dito ay Earth Biscuit. Isang batang lalaki na naguguluhan ang nagsabi, Earth Biscuit. Sinabi ng batang babae, makinig kayo ng mabuti. Ang mga batang marunong lumangoy ay magpatuloy sa paghuli ng isda. Huwag ipasa sa mga matatanda. Maghahati-hati kami. Kami namang natitira ay pupunta sa ilog at mangunguha ng putik. Sinabi ng batang lalaki, ano ang gagawin natin dito? Sinabi ng batang babae, ipakita ko sa iyo. Isang abiso mula sa sistema, ipinapakita ang trauma ng kalaban na pumatay sa iyo. Sinabi ng batang babae, ayos, tapos na. Sinabi ng batang lalaki, ano yan? Sinabi ng batang babae, ipinakalat lang ang lupa sa lupa at pinatuyo sa araw. Sinabi ng batang lalaki, paano naging biskit yan? Sinabi ng batang babae, tumahimik ka. Ito ay isang resipe na ipinasikat ng Beggar Sect, kaya't manood ka ng mabuti. Ayon, tapos na. Lahat, subukan nyo. Sinabi ng batang lalaki, Orkney. Sinabi ng batang babae, pero mag-ingat kapag kumain. Isang abiso mula sa sistema, ipinapakita ang trauma ng kalaban na pumatay sa iyo. Sinabi ng bata, huwag kumain ng malalaki ang kagat. Kailangan mong kainin ito ng paunti-unti. Sinabi ng kaibigan, minsan, nakakain naman. Sinabi ng batang lalaki, masarap dahil maalat. Sinabi ng batang babae, huwag masyadong dila-dilaan. Mawawala ang lasa. Kailangan mong dila at kagatin sabay. At nakita nila ang isang bangka sa malayo. Sinabi ng batang lalaki, tingnan, isang patay na katawan. Sinabi ng batang babae, sa tingin ko, namatay siya sa gutom sa tubig. Sinabi ng kaibigan, nakakalungkot. Mangingisda kaya siya? Biglang binuksan ng patay na tao ang mga mata at sinabi ng batang babae, ha? Biglang hinabol sila. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, sinubukan nilang mabuhay. Isang abiso mula sa sistema, ipinapakita ang trauma ng kalaban na pumatay sa iyo. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, para mabuhay, tiniis nila ang gutom. Habang sila ay humahapil sa mga Earth Biscuits, sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, ang kanilang mga daliri ay naghukay sa putik sa tabi ng ilog, pinapalagan ito sa mga bato upang matuyo sa araw. Pati ang kanilang mga daliri na kumapit sa Earth Biscuits, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa gutom. Isang abiso mula sa sistema, natapos ang reenactment ng trauma. Isang abiso mula sa sistema, kumpirmado ang kaligtasan ng sarili ng paksa. Isang abiso mula sa sistema, natapos ang parusa. Binuksan ni Kim Gong-jae ang kanyang mga mata. Sinabi ni Kim Gong-jae, akala ko matututo akong magpakulo ng balat ng puno pero ang realidad ay higit pa sa aking imahinasyon. Ha? Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, hindi ba tinuturing na trauma ang balat ng puno kung ang mundo ay nagtatapos?
Kung ang isang tao ay naitutulak sa isang sulok, kakainin nila ang putik gamit ang kanilang mga kamay. Ito mahirap. Habang naghuhukay siya sa niebe, at nakita niya ang isang mud biscuit at sinabi, "Jelen, bon appetit." At kinagat niya ang earth cookie. Sinabi ni Kim Gong-jae, "Hindi masarap." Talaga namang hindi masarap. Ang mga tao ay nanggaling sa lupa, bakit hindi maaring kainin ang lupa? Bakit nakakabughaw ang amoy ng lupa at ang texture ng putik? Ang mga damdamin na hindi maipahayag sa mga salita ay karaniwang naipapahayag sa pamamagitan ng mga aksyon. Ang martial arts ay simpleng mga damdamin na pinapalakas ng mga kamay. Balik tayo. Babalik ako at ipapakita ko sa makalangit na demonyo ang aking mga teknik sa espada. Ipakikita ko sa kanya ang mga teknik ng mga namatay na walang pangalan. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, "Nagpalabas ako ng isang Jiangshi soldier. Talunin mo ito at tatanggapin kita bilang disipulo. Pero lumaban ka habang gutom." Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, "Hindi ko alam ang martial arts, kaya hindi ko maintindihan ang yin, yang, o ang 5 elemento." Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, habang nakikipaglaban sa Jiangshi soldier, "Hayaan mong ang sakit ng gutom ang maging tanging naiisip mo. Walang ibang emosyon o kaisipan ang dapat pumasok sa iyong isipan. Kaya mo ba yun?" Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, "Kung mayroon mang prinsipyo sa aking martial arts, ito ay ang kanilang mga sigaw. Kung ang aking blade ay may taglay na batas ng kalikasan, isinusumpa nito ang mga kilos ng mga iniwan ng kalangitan. Dahil sa galit at pagkamuhi isang demonyo. Ang amoy ng lupa sa aking bibig ang sensasyon ng lupa sa aking mga kamay. Ang mga galit at pagkamuhi ay umakyat sa kalangitan, kaya demonic heaven. Demonic heaven divine art unang postura, sword of starvation." Nagulat si So Baekyang, ang leader ng demonic cult, at nagsabi, "Makalangit na demonyo." Sinabi ni Kim Gong-jae, "Anong klaseng kamatayan ang ipapakita ko sa iyo sa susunod?" Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, "Ang demonic heaven divine art ay orihinal na isang teknik ng espada na may 9 na postura. Ang sword of starvation na ipinakita mo sa akin ay ang unang postura. Ang susunod ay ang sword of forthirst." At iniisip niya sa sarili, forthirst ay isang sinaunang pandiwang Inggles na nangangahulugang imamatay dahil sa uhaw. Sinabi ni Kim Gong-jae, "Uhaw ha?" Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, "Tama. Ipinakita mo ang sword of starvation ng maayos. Kaya, kung magpupokus ka sa pagsasanay, maaari kang maging isang mahusay na demonyo." Sinabi ni Kim Gong-jae, "Sandali lang. Anong sinabi mo? Magaling?" Sinabi ni Kim Gong-jae, "Nakakatawa. Akala ko mahusay ako, pero mukhang pretty good lang pala para sa'yo. Pasensya na. Kasi, bigla na lang nawala ang aking pride, at malapit na akong mawala ng tiwala sa sarili. Parang ang moral ko ay dumaan sa ilalim." Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, "Bastos eh. CJ, aaminin ko na. Ipinakita mo ang sword of starvation ng maayos. Basta't huwag mong ipagyabang na na-master mo na ang demonic heaven divine art." Sinabi ni Kim Gong-jae, "Ano? Anong sinabi mo? Maayos?" Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, "Nais mo bang pagtawanan ako sa pamamagitan ng mga salita? Masaya ka lang ba kung mag-perform ako ng ritual ng 9 na bao? Anong kawalang respeto?" Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, "Okay, nahulog siya sa bitad." Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, "Ikaw na ang maging master. Ako ang magiging disipulo mo." Sinabi ni Kim Gong-jae, "Kaya, sinasabi mo ba na tinanggap mo na akong disipulo mo? Hindi ba't hindi lang ako isang external disciple, kundi isang tunay na disipulo mo?" At iniisip niya sa sarili, ang external disciples ay mga natututo ng martial arts mula sa isang sekta, ngunit hindi kabilang sa pangunahing sekta. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, "Iwasan mong magsalita ng mga bagay na hindi mahalaga. Mag-focus ka lang sa mga aral na ibibigay ko sa iyo mula ngayon." Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, "Tama. Pinili na ako ng makalangit na demonyo bilang kanyang disipulo. Gayunpaman, hindi niya kailanman sasabihin na kukunin niya akong disipulo. Sa tingin ko, baka ito ay dahil ang relasyon sa pagitan ng master at disipulo ay maseryoso kaysa sa aking inaasahan sa Jianghu. Isang relasyon na may malaking bigat ay maaaring maging nakakatakot. Kaya, nagdadalawang isip siya na ipahayag na ako ang kanyang disipulo."
Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, makinig ka ng mabuti. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, iniisip niya kung dapat ba niyang hayaang pumasok sa puso niya ang isang tao mula sa labas ng Central Plains. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, kung kaya mong gamitin ang Sword of Starvation ng ganito, may karapatan ka na kahit papaano na makinig sa mga aral ng aming sekta at nakawin ang mga ito. Ngunit, ginamit ni Kim Gong-jae ang kanyang kasanayan. Character window, sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, o kung dapat pang humawak sa pag-asa ng mabuhay. Isang abiso mula sa sistema, preferred genre, #wuxia dislike genre, #classics, #media, #history, #fairytales preferred character, #people with tenacity, #rivals dislike character, #suppressors, #deceitful people, #playboys preferred plot, #all-out fights dislike plot, #running away, #oblivion, #meaningless death. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, dapat ko bang tanggapin siya bilang disipulo ko? Dapat ko nang magdesisyon. Hindi ito isang mahalagang pag-isip. Dapat akong maging kontento sa laban ko kay Namboong Won. Isang disipulo sa ganitong katandang edad. Sobra akong makasarili. Ano bang mga kahihiyan? Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili na pag-isipan mo. Maguguluhan ka ba sa iyong mga pag-isip? Patuloy ka bang makikipaglaban sa dakilang Orthodox Demonic War kasama ang isang walang pag-asa na leader ng Murim Alliance? O kukuha ka ng isa pang disipulo at ipasa ang mga aral ng demonic cult sa susunod na henerasyon? Nais ko sanang malaman kung ano ang pipiliin mong paraan upang makalabas sa isang walang saysay na kamatayan. Pakiusap, huwag mong isuko ang buhay mo. Mabuhay ka pa. Kahit na ang mundo ay magwakas at mag-isa ka na lang sa Murim, nais ko pa rin na mabuhay ka. Hindi mahalaga ang mga salita. Ang dahilan kung bakit hindi nais ng makalangit na demonyo na kumuha ng disipulo ay marahil katulad ng akin. Dahil ang bigat ng mga salita ay hindi kayang tapatan ang bigat ng mga aksyon. Tanging ang mga aksyon lamang ang magpapatatag sa lahat. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, hindi pa panahon para magdesisyon. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, hindi pa tayo sapat ang pagsusumikap para ipahayag ito. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, bata mula sa labas ng mundo, hindi ka mukhang nakatutok. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Sinabi ni Kim Gong-jae, syempre, nakikinig ako. Hindi yan isang tanong. Nagtinginan sila ng tahimik ng leader ng demonic cult, si So Baekyang. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, sige. Dahil puno ka ng tiwala, bibigyan kita ng susunod na pagsubok. Huwag akong sundan. Abala ako. Nagulat si Kim Gong-jae at sinabi, wala siyang iniwang mga bakas eh. Sinabi ng Sword Emperor, gusto kong makipaglaban sa kanya minsan. Sinabi ni Kim Gong-jae, ano? Sinabi ng Sword Emperor, bingi ka ba? Sabi ko, gusto kong makipag-sparring sa kanya. Putang ina. Putang ina ng lahat. Alam mo ba, zombie? Ang demonic cult sa Murim na pinagmulan ko ay sobrang hina. Pero ang pagpalo sa mga demonyong iyon ang tanging libangan ko. Pati ang tinatawag na makalangit na demonyo, tinira ko rin sa lupa. Baliw. Pinagpalo ko ang daan-daang mga maliit na piraso habang gumagala ako sa Jianghu bilang isang bayani. Sobrang inggit ako sa leader ng Murim Alliance na ipinanganak dito. Kung ako, makikipag-deathmatch ako sa kanya habang iniisip kung kamatayan ko o kanya. Ang magkaroon ng isang magandang laban, umakyat sa isang tuktok ng niebe, at pagkatapos ay mag-inom ng alak habang tinatanaw ang Jianghu ay tila perpekto. Kung hindi lang ako isang multo. Iniisip ni Kim Gong-jae ng tahimik at sinabi ni Kim Gong-jae, yun na nga. Sinabi ng Sword Emperor, yanan? Sinabi ni Kim Gong-jae, ang chemist ay gagawa ng lunas para sa epidemya. Magiging opisyal na disipulo ako ng makalangit na demonyo. Maganda lahat ito, pero may kulang para sa finale, hindi ba? Sinabi ni Kim Gong-jae, pero yung sinabi mo lang ay tinanggal lahat. Magandang palabas? Magaling ka, Sword Emperor. Ano bang nangyari? Sinabi ng Sword Emperor, bawat beses na gumawa ka ng ganoong mukha, laging may malalaking problema pagkatapos. Sinabi ni Kim Gong-jae, may hindi pa nababayarang utang sa atin. Sinabi ng Sword Emperor, utang. Noong nakaraan, sinabi ng Sword Emperor, magtaya tayo kung ilang beses ka mamamatay bago makarating sa ika-19 na palapag. Sinabi ni Kim Gong-jae, sinabi mo na mamamatay ako ng 100 beses o mas mababa.
At tumaya ako na mamamatay ako ng 99 na beses o mas mababa. Tama? Kung hindi ako nagkakamali, sa tingin ko ang ating taya ay nagtatapos sa 97 kamatayan. At kung hindi ko ito kinakalkula ng mali, ang 97 ay mas mababa sa 99, hindi ba, Sword Emperor? Kailangan ko ng tulong mo. Biglang sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, na may bitbit na zombie, ito ang Blood Demon. Siya ay kabilang sa isang squad ng mga elite sa aming sekta. Ito ang pinakamahusay na combat squad na puro assassins lang. Sila'y mga taong sumusunod lamang sa mga utos ko. Sinabi ni Kim Gongjae, noong nakaraan, ipinadala mo ang iyong next generation leader, at ngayon, ipinadala mo ang isang assassin mula sa iyong combat squad. Parang tumaas ang hirap, hindi ba? Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, huwag mag-alala. Ako lang ang nagdadala ng mga tao na kasing leveled mo. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, siguro literal niyang pinili ang kalaban ko habang dumadaan siya sa mga snowfields at tinitingnan ang daan-daang mga zombie. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, ang kailangan mong ipakita ay hindi iba sa ginawa mo kaninang umaga. Kailangan mo lang makipaglaban sa Jiangxi soldier. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, puno siya ng konsiderasyon. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, ang tanging nararamdaman sa iyong puso ay ang uhaw. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, puno siya ng taos-pusong hangarin. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, sige, magsimula ka ng makipaglaban ng may uhaw sa iyong puso at walang ibang emosyon. Sinabi ni Kim Gongjae, sige. Isang abiso mula sa sistema, ikaw ay namatay. Sinabi ni Kim Gongjae, ang lakas niya, putang ina. Chemist, Potion King. Kamusta na ang progreso ng lunas para sa zombie virus? Sinabi ng Master Alchemist, naku, mukhang ito ang isa sa mga bagay na ako mismo ang magre-research. Tignan mo, parang mga notes ko na maayos na naka-organize at dumarating sa akin gamit ang palangkin. Sinabi ni Potion King, ano ito? Nagtrabaho ka ba sa Silicon Valley? Parang mga bagay na ako rin ang gagawin. Sa kuweba, sinabi ni Kim Gongjae, sumo ng daan-daang kaluluwa. Magkalat at magtipon ng mga bangkay na namatay dahil sa uhaw. Sinabi ni Estelle, aking Panginoon. Tinatanggap ko ang iyong utos. Sinabi ni Kim Gongjae, at mayroon akong isang bagay na kailangang gawin nyo. Dapat may sapat na Jiangxi na marunong sa martial arts sa paligid. Hanapin sila. Mga demonyong nakasuot ng itim na roba at mga mandirigma na nakasuot ng puting roba. Kahit pa ito ay 50 kilometro o 150 kilometro ang layo, tingnan ang mga snowfields at ibalik ang bawat isa sa kanila dito. Sinabi ni Estelle, ano ang balak mong gawin sa lahat ng mga bangkay na yon, aking Panginoon? Sinabi ni Kim Gongjae, sa isang mundong ginugol ng kaguluhan, may 2 pang tao na natitira sa larangan ng labanan. Malaki ang posibilidad na gusto nilang magkaroon ng isang makatarungang labanan. Ngunit sa kasamaang palad, mukhang nag-aakto lang sila na parang mga sundalo. Dahil gusto nilang magkaroon ng isang showdown, dapat tayong maghanda para sa isang tunay na digmaan. Maghahanda ako para sa tunay na dakilang orthodox demonic war. At iniisip ni Kim Gongjae sa sarili, na dismaya ang makalangit na demonyo ng unang subukan kong matutunan ang Sword of Starvation. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, ano? Sinasabi mong 3 araw lang ang pinakamahabang panahon na nagutom ka sa buong buhay mo. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, hindi niya kinilala ang aking mga pagsusumikap. Insubok ako ng makalangit na demonyo upang mawalan ako ng pag-asa sa sarili ko. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, kalilimutan ko na, kasalanan ko. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, upang wala nang aasahan pa sa mundong ito. Doon ko natutunan ang tungkol sa gutom. Ngunit, nang magsimula akong matutunan ang tungkol sa uhaw di. Habang nagpo-focus si Kim Gongjae at inaatake ang zombie, at tinamaan ito ng malakas na tama. Habang winawasak niya ang zombie ng isang malakas na atake. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili, totally nagbago ang kanyang attitude. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, masyado simpleng mga teknik mo sa espada. Wala silang kakaibang bagay. Walang variation. Tapat at diretso sila, pero mahina. Parang ang mga teknik ng espada mo ay hindi para sa pakikisalamuha sa mga tao, kundi para sa pakikitungo sa mundo. Hindi ito galing sa aming sekta, kundi mula sa mga orthodox sects. Anong koinsidensya?
Gayunpaman, bawat sigaw na inukit sa landas ng iyong espada ay malinaw. Parang mayroong hindi maipaliwanag na kabighanyan. Sinabi ni Estelle, ipinabalik ko ang mga namatay dahil sa uhaw. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, ituturo ko sa iyo ang isang pangunahing prinsipyo. Isang pangunahing prinsipyo. Ito ay karaniwang lihim na kaalaman o teknik. Isipin mo ang panahon na ginamit mo ang Sword of Starvation. Ano ang naiisip mo habang pinapalo mo ang espada? Sinabi ni Kim Bong-jae, iniisip ko ang gutom. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, tama, ngunit hindi lang iyon. Walang kamalay-malay, naunawaan mo na ang esensya ng demonic arts. Ngayon, isipin mo ang isang mansanas sa iyong isipan. Sinabi ni Kim Bong-jae, mansanas, yung kinakain natin. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, inisip mo ba? Paano ang pakiramdam? Sinabi ni Kim Bong-jae, ano? Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, okay lang. Kung hindi mo alam, pwede mong sabihin. Sinabi ni Kim Bong-jae, oh okay. Wala akong ideya. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, tapat ka. Mabuti iyon. Ngayon isipin mo ang gutom. Sinabi ni Kim Bong-jae, iniisip ko. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, paano ang pakiramdam ng gutom? Sinabi ni Kim Bong-jae, malutong. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, paano ang amoy ng gutom? Sinabi ni Kim Bong-jae, amoy lupa. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, oh, anong klaseng lupa yon? Maraming uri ng lupa. Ano ang lupa ng gutom? Sinabi ni Kim Bong-jae, putik. Hindi ko kayang maghukay ng lupa ng basta-basta. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, dapat walang buhangin at walang graba ang putik. Sinabi ni Kim Bong-jae, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, paano naman ang lasa ng gutom? Bata. Tanong ko sa'yo, paano ang lasa ng gutom? Bakit hindi ka agad sumagot? Sinabi ni Kim Bong-jae, kasi malungkot ako. Ang mga bata ay nagdidilig ng mga mud cookies sa araw. Walang magawa habang hinihintay nilang matuyo ang putik, kaya't gumagala sila sa paligid ng mga mud snacks. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, mga batang naghihintay sa sikat ng araw, ha? Ang gutom ay tungkol sa mga batang naghihintay sa sikat ng araw. Bata, iyan ang iyong tula. Nang tinanong kita tungkol sa pakiramdam ng mansanas, sumagot ka ng, wala akong ideya. At paano naman nang tinanong kita tungkol sa gutom? Hinawakan mo ang putik. Naamoy mo ito. Tinikman mo ito at kinain. Nakakita ka ng umaagos na ilog at narinig pa ang tunog nito. Habang ang mansanas ay may anyo, ang gutom ay wala. Ang mga mansanas ay masarap pero ang gutom ay walang lasa. At gayunpaman, naipaliwanag mo ng mahusay kung ano ang gutom. Ang gutom para sa iyo ay putik, sikat ng araw, mga ilog at mga bata. Bata. Iyan ang iyong talento. Ang dahilan kung bakit hindi mo alam ang pakiramdam ng mansanas ay dahil hindi ito nagpukaw ng iyong mga alaala. Malalaman mo kung nakatikim ka na ng mansanas. Ang mga mansanas ay may malambot na balat, makinis at may kaunting crunch, kaya't masarap itong kainin kasama ang balat. Ngunit iba ito para sa isang batang may sipon. Kailangan mo itong hatiin. Kailangan mong kunin ito at pakainin ang bata sa bawat kagat. Naranasan mo na bang kumain ng mansanas sa ganitong paraan noong bata ka? Sinabi ni Kim Bong-jae. Sinabi ng ama ni Kim Bong-jae, paano ang pakiramdam ng mansanas na yon? Sinabi ni Kim Bong-jae, malabnaw. Punong-puno ng katas ng mansanas ang bibig ko. Sinabi ng leader ng demonic cult, si Sobaikyang, ganyan niya. Kung kakalasin mo ang balat, ang natirang mansanas at balat nito ay magiging kulubot. Ang kamay ng ama na kumuha ng mansanas ay nabasa dahil sa katas na sumabog mula rito. Kaya, bata, alin sa mga yon ang masasabi mong mansanas? Isang buo bang mansanas ang mansanas? O ang mansanas ba na nahati ang mansanas? Ang katas ng mansanas ba mula sa isang kutsarang mansanas? O ang kamay ng magulang? Ano ang iyong mansanas? Nakakita ako ng isang ina noon na kumain lang ng balat ng mansanas matapos kunin lahat ng laman nito. Ang mansanas sa akin ay ang natirang balat ng isang ina. Ito rin ay isang batang may sipon. Ito ang puso ng ina na kinuha ito ng paunti-unti. At naiisip ko rin ang mga batang hindi kailanman pinakain ng mansanas ng kanilang mga ina noong sila ay bata.
Naiisip ko rin ang isang ina na hindi makabili ng mansanas. Ang ina na kayang bumili ng mansanas ngunit hindi pinili na gawin ito. Iniisip ko ang mga batang may sipon, ngunit walang nag-alaga sa kanila. Iniisip ko ang mga batang namatay dahil walang nag-alaga sa kanila. Walang bagay sa mundong ito na walang puso ng tao. Kaya't walang lugar na walang galit ng tao. Ang gutom ay walang anyo, walang lasa, at walang amoy. Uhaw. Ang gutom ay putik, mga ilog at mga bata. Ganyan din ang uhaw. Ramdam mo ang uhaw, tikman mo ito, amuyin mo ito. Ang demonic arts ay tungkol sa mga alaala. Ang mga alaala ay mga sensasyon. Ito ang pangunahing prinsipyo ng demonic cult. Ito ang iyong demonic heathen divine art. Ang mga taga-bukid ay hindi makapagsalita ng kanilang mga reklamo kahit pa sila ay maling akusahan. Ang galit na hindi maipahayag ay humahantong sa galit. Ngunit ang mga martial artist ng demonic cult ay iba. Hawak natin ang espada. Paano mo matawag na buhay ang isang tao na namumuhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan? Iyan ay kamatayan. Paano mo matawag na espada ang isang espada kung ito'y humahampas ng basta-basta? Iyan ay isang hayop. Gusto mo bang mamatay o maging isang hayop? Sinabi ni Kim Bong-jae, hindi. Ako ay isang buhay na tao. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, kung ganun, magutom ka. Magutom ka katulad ng ginawa mo nang ikaw ay magutom. Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, nagmobilisa kami ng 112 tao na namatay dahil sa gutom. Sa kanila, mayroong isang bata na kumain ng mud cookies. Kinagat ko ang mga butil ng lupa sa aking bibig. Demonic heathen divine art unang anyo, Sword of Starvation. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, nahanap mo na ang putik ng gutom. Ngayon, kailangan mong maghanap ng isang bagay para sa uhaw. Para sa iyo, ang gutom ay mga batang naghihintay sa sikat ng araw. Ano naman ang bagay para sa iyong uhaw? Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, nagmobilisa kami ng 48 tao na namatay dahil sa uhaw. Sa kanila, may isang matandang babae na uminom ng tubig alat ng tuloy-tuloy. Pinatuyo ko ang aking mga bituka ng tubig alat. Ginamit ni Kim Bong-jae ang kanyang kasanayan sa demonic heathen divine art ikalawang anyo, Sword of Thirst. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, ang sakit na tinamumo mula sa dagat ay wala bang kinalaman sa uhaw? Mayroon ding sakit ng nalunod sa dagat. Bata, ano ang tubig para sa iyo? Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, nagmobilisa kami ng 37 tao na nalunod. Sa kanila, may isang ama na huminga ng kanyang huling hininga sa kanyang anak. Lumulubog ako sa tubig, humihinga kasama ang gutom na demonyo. Ginamit ni Kim Bong-jae ang kanyang kasanayan sa demonic heathen divine art ikatlong anyo, Sword of Asphyxiation, at sinabi niya sa kanyang sarili, ang Sword of Asphyxiation ay literal na nangangahulugang Sword of Drowning to Death. Pinili kong gamitin ang asphyxiation na termino. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, ang gutom ay putik. Ang uhaw ay ang dagat. Para sa iyo, ang paghinga ay ang huling hininga ng isang ama. Ang lupa, ang dagat, at ang hangin ay sa iyo na. Ano naman ang taglamig para sa iyo? Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, nagmobilisa kami ng 76 na tao na namatay dahil sa lamig. Sa kanila, may isang sanggol na nakadikit sa katawan ng ina na patay na. Hinalikan ko ang bangkay ng mahigpit hanggang sa tuluyan akong nagyelo. Ginamit ni Kim Bong-jae ang kanyang kasanayan sa demonic heathen divine art ika-4 na anyo, Sword of Frostbite. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, bata, ang mga teknik ng iyong espada. Ang buhay ng isang gumagamit ay inilibing sa kanyang martial arts. Ang mga ugali na hindi maaaring baguhin. Lalo na para sa demonic heathen divine art, talaga namang mayaman ka sa karanasan sa buhay. Mahihirapan kang maunawaan ang lahat ng paghihirap na nararanasan ng isang tao. Kahit na nauunawaan mo ang mga ito, mahirap intindihin ang mga paghihirap sa pinakamalupit nilang punto. Ngunit kapag nakita kita na ginagamit ang demonic heathen divine art, para bang biglang tumingin si So Baekyang sa likod at nagsabi, Yenen, may dumarating. Si Viper na may dala ang leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, at ang leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan, si Nambuong Won ay nagsabi, Yenen. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, teka, bakit ka nandito at anong nangyari sa hitsura mong parang pitiful? Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan, si Nambuong Won, tumahimik ka.
Nandito ako dahil nag-aalala ako sa'yo. Demonic head, hindi mo pa nagagawa ang ritual ng siyam na bow, di ba? Grabe, kitang-kita. Alam ko na mangyayari ito. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, ano ba ang ritual ng siyam na bow? Sinabi ng Emperor of Sword, ito ang ritual na isinasagawa kapag ang isang guro at isang estudyante ay nagkaroon ng relasyon sa Jianghu. Medyo iba-iba ito sa bawat sekta. May mga lugar na siyam na bow ang gagawin at may mga lugar na 3 bow. Para lang malaman mo, ang sekta ko ay itinuturing ka ng dumaan sa siyam na bow kung nakayanan mong makakuha ng siyam na suntok mula sa iyong guro. Ako ay nakayanan ko hanggang sa 63 suntok. Ito ang pinakamahabang record sa kasaysayan ng sekta ko. Astig, hindi ba? Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, ngayon ko na-gets kung bakit siya parang baliw. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, bahala na. Ako ang magdedesisyon kung sino ang magiging disipulo ko at kung kailan sila magiging isa. Hindi mo na kailangan pang makialam. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan, si Nambuong Won, kalokohan. Siyempre, pakialam ko. Dahil ang dahilan kung bakit wala kang disipulo ay dahil naiiyak ka sa akin. Tayo lang ang natitirang tao sa Jianghu. Kaya't ikaw lang ang natitirang demonyo at ako lang ang natitirang orthodox martial artist. Kung mag-aalaga ka lang ng disipulo, ang demonic cult lang ang magkakaroon ng tagapagmana sa Jianghu. Anong magiging konklusyon? Para kang nanalo sa laban ng hindi naglalaban. Ginawa natin ang kasunduan. Nahihiya kang sirain ang ating sumpa at naiiyak ka sa akin dahil hindi mo matanggap na maging disipulo ang batang iyon. Kese. Ang sobrang tapat mo. Alam ko na mangyayari ito kaya ako na ang unang gumawa ng hakbang. Sinabi ni Viper, Yenen, ganoon na nga. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, Jeezer, hindi pwedeng. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan, si Nambuong Won, simula ngayon, siya ang aking pinakamagaling na disipulo. Ang leader ng demonic cult, si So Baekyang, ay tumakbo patungo kay Nambuong Won, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan, at nagsabi, paano mo ito ginawa sa akin? Alam mo ba kung ano ang naiisip ko buong araw habang hindi natanggap ang ritual ng siyam na bow? Habang hawak ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, ang manban ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan, si Nambuong Won. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, tumahimik ka. Kung may isang kapalarang pagkakataon na dumating, dapat mo itong tanggapin at magpasalamat sa langit. Hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong iyon dahil nag-aalala ka para sa akin. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, paano ang tungkol sa dakilang laban ng orthodox demonic? Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, hindi naman kailangan kaming dalawa lang ang maglaban para matawag na dakilang laban ng orthodox demonic. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, hindi ko matatanggap ang laban hanggat hindi ikaw ang kalaban ko. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, ang mundo na nakikita mo ay isang malaking dagat, pero para sa akin, ito'y isang nagyayelong dagat. Hindi mo lang ito kayang hatiin ayon sa gusto mo. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, mag-melt ka, kung ganoon. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, kung gusto mong matunaw ito, kailangan mong magkaroon ng mga tagasunod ng demonyo, na siyang panggatong para sa apoy, na siyang daan ng demonic cult. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, kumuha ka ng ibang panggatong, kung ganoon. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, Axe Immortal, ikaw. Ikaw ang tipo ng hipokrito na karaniwang makikita sa mga orthodox martial artists, sa lahat ng paikot-ikot ng iyong mga salita. Sinabi ni Kim Gong-jae, medyo hindi inaasahan ito. Sinabi ni Viper, ano nang hindi inaasahan? Sinabi ni Kim Gong-jae, hindi ba't ikaw ang leader ng Heavenly Martial Clan? Okay lang ba sa'yo na magkaroon ng bagong guro? Sinabi ni Viper, kung ang lugar ay kung saan ang pagsasayaw ng espada ay ginagawa, gagawin ko ang pagsasayaw ng espada. Kung may guro na matututuhan, hihilingin ko na matuto sa kanya. Hindi ako ganoon kalibre na maupo at mag-pick sa mga detalye. Sinabi ni Kim Gong-jae, gusto ko lang linawin sa'yo.
Kung ang sitwasyong ito ay ibinato sa'yo o kung pinapakitang awa mo lang, sa kalahating loob mong dedikasyon, magsisisi ka sa pagtanggap kay Murim Alliance leader bilang guro. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, hindi ito desisyon na dapat niyang gawin, katulad ng pagtalon niya sa Heavenly Demon Chronicles dahil sa kanyang kayabangan. Magiging insulto ito sa dalawang mundong magkaaway sa kabila ng doon. Sinabi ni Kim Gong-jae, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, pero... Sinabi ni Viper, Freak, ano nang sinasabi mo, Death Sovereign? Kung gusto mong tiyakin ang aking dedikasyon, gawin mo ito gamit ang iyong espada. Hindi magiging madali, though. Sinabi ni Kim Gong-jae, Viper. Naranasan mo na bang magutom? Ginamit ni Kim Gong-jae ang kanyang espada at kasanayan sa Demonic Heaven Divine Art unang anyo, Sword of Starvation. Nagulat si Viper at nagsabi, Freak, ano nang meron dito? Freak, ang labo nito. Habang inaatake ni Kim Gong-jae si Viper, pinigilan ni Viper ang atake ni Kim Gong-jae at nagsabi, Damn it, muntik na akong mamatay. Akala ko puro salita ka lang. Mukhang magaling ka nga sa espada. Anong nangyayari? Ang mga galaw na yan ay kaya kong in-neutralize gamit ang Eternal Demonic Sword Technique. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, aking disipulo. Iyan ang sword technique na naglalabas ng espiritu ng demonyo, na literal na nagyelo at nagbabagsak ng mundo. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, hindi yata yun ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, sigurado, matalim ang mata mo kahit isa lang ang mata mo, ha? Gayunpaman, kahit na medyo matanda ka na, mayroon kang tunay na mata na kayang tumagos sa esensya ng ibang tao. Talaga namang isang mahusay na talento sa kasaysayan. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, pero mukhang mayroon ka ring magaling na disipulo. Hindi pa gaanong katagal mula nang magsimula siyang mag-aral, pero ang teknik ng espada niya ay nasa ganitong level na. Talaga nga siyang tagapagmana ng demonic ways na lumalampas pa sa 4 na demonic generals. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, kaya't ang dahilan kung bakit hindi mo siya tinanggap bilang iyong disipulo. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, Jeezer. Nagsasalita ka pa rin tungkol doon? Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, hindi lang ito isang laban sa pagitan ko at ni Viper. May dahilan kung bakit nagaganap ang duelong ito na hindi alam ng Heavenly Demon. Ito ay upang patawarin ng Heavenly Demon ang aking sarili. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, aking disipulo. Sinabi ni Viper, Woo, Master. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, simula ngayon, bibigyan kita ng mga payo, kaya makinig ka ng mabuti. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, Jeezer. Anong ginagawa mo? Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, may problema ka ba? Hindi ba't sinabi mo na hindi ka guro ng bagong demonic being na yon? Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, well, totoo yun, pero hindi ko maisip na magbibigay ka ng payo sa gitna ng isang duelo ng dalawang martial artists. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, dalawang martial artists. Ang tanging nakikita ko ay isang bagong demonic being at ang proud na tagapagmana ng Orthodox faction. Pati na rin ang mga batas ng Great Ming na nagsasabi na okay lang para sa Orthodox martial artists na magsanib upang talunin ang mga demonic beings. Walang problema dito. At naiisip sa sarili ang legal code na itinakda sa panahon ng Emperor Hongwu. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, disipulo. Habang malakas ang kanyang mga palo, mukhang hindi niya kayang suportahan ang mga ito. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, huwag ka magpapatama sa kanya. Iwasan mo lang ang mga atake niya at hintayin mong maubos ang kanyang internal na enerhiya. Sinabi ni Viper, Hey, Master. Seryoso ka ba? Paano mo ako pinag-uusapan ng ganyan? Na-figure out ko na yan. Mayroon ka pa bang mga praktikal na payo? Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, gamitin mo ang Butterfly Sword Technique at ang World Shattering Order. Magtatrabaho iyon sa kanya sa isang saglit. Sinabi ni Viper, ang Butterfly Sword Technique at ang World Shattering Order, ha?
Haluan mo ng mga prinsipyo ng Supreme Heaven Martial Arts. Kaya mo ba yon? Sinabi ni Viper Freak, syempre, kaya. Master, ako si Viper, ang leader ng Heavenly Martial Clan. Tinanong mo ba ako kung nakaranas na akong magutom, ha? Iyan ba ang iyong martial art? Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, tanungin kita sa ibang paraan, Death Sovereign. Ano sa tingin mo ang martial arts? Ibibigay ko sa iyo ang sagot. Habang umaatake si Viper kay Kim Gongja gamit ang isang malakas na slash. Sinabi ni Viper, ang martial arts ay pagpapait ng kalaban na nasa harap mo. Yun lang, gago. Hinarang ni Kim Gongja at nagsabi sa sakit, "Kyuk ni." Sinabi ni Viper, hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang na nakamasid, na nagalit at pumiglas. Sinigaw siya, "Gago. Anong ginagawa mo? Ulan yan. Tubig. Hindi ba't mukhang tubig ulan ang espada na yon? Wala kang dapat katakutan. Inumin mo yan." Nagulat si Kim Gongja at nagsabi sa kanyang sarili, inamin na ng Heavenly Demon ang laban na ito. Sinabi ni Kim Gongja, naiintindihan ko. At ginamit niya ang kanyang kasanayan sa Demonic Heaven Divine Art ikalawang anyo, Sword of Forthirst. Sinabi ni Viper, ay didivert mo ang espada ko. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, disipulo. Ang humus, magbago ka sa basa na lupa. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, ha? Gagawin nating putik siya. Ginamit ni Kim Gongja ang kanyang kasanayan sa Demonic Heaven Divine Art ikatlong anyo, Sword of Asphyxiation. Habang tinamaan si Viper, nagsabi siya ng sakit, "Kyuk." Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, ang tindi ng tibay. Sinabi ni Viper, "Freak ito." Ginamit ni Kim Gongja ang kanyang kasanayan sa Demonic Heaven Divine Art ika-4 na anyo, Sword of Frostbime. Sinabi ng leader ng demonic cult, si So Baekyang, bata. Huwag mong harangan ang atake niyan. Iwasan mo. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, dumami ang mga sugat namin. Ang mga sugat na lumitaw sa malamig na hangin ay mabilis na naging mga peklat. Sinabi ng leader ng Murim Alliance, ang abdikadong pinuno ng Nambuong Clan na si Nambuong Won, "Hoy, ikaw demonic lady dog. Paano mo magagampanan ang magturo sa kanya ng dapat gawin?" Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, sa kanilang ngalan, na hindi kayang lumaban nang hindi inilalagay ang lahat ng lakas sa laban. Ako ang naging espada ng Heavenly Demon at si Viper ang naging espada ng leader ng Murim Alliance. Ito ay isang tanawin na hindi na nila makikita. Isa na lang itong pangarap na hindi na nila pwedeng mangarap. Lahat ng bagay ay mawawala sa huli. Kahit gaano kaganda ang isang pangarap, mawawala rin ito balang araw. Ang mga tao ay tatanda din ang leader ng demonic cult, si So Baekyang, nagsabi, "Mga malupit na bastardo." Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, isang genre na nawawala. Ang leader ng demonic cult, si So Baekyang, nagsabi, "Wala na akong itinapon." Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, isang mundong nawawala. Ang leader ng demonic cult, si So Baekyang, nagsabi, "Ipinagtabuyan ko ang lahat noong nakaraan. Bakit ito bumalik ngayon? Ano nang gagawin ko rito?" Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, tanging mga tao lamang ang makakapag-abandona sa isang tao. At tanging mga tao lamang ang makakapagdesisyon na hindi iwan ang isang tao. Sinabi ni Kim Gongja, "Heavenly Demon. Gusto kong maging iyong disipulo." Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, "Gusto kong maging tanawin na nakikita mo." Sinabi ni Kim Gongja, "Nais kong ikaw ang maging guro ko." Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, "Gusto kong maging pangarap mo na hindi maglalaho. Ang nakikita mo ay magiging ang nakikita ko." Bibigyan ng bigat ng desisyong ito ang kanyang mga salita nang sabihin niya ng malumanay, "Ang palayaw ko ay Death Sovereign. Ang tunay kong pangalan ay Kim Gongja. Ang iyong panaginip ay magpapatuloy sa aking panaginip. Sa paglipas ng panahon, sana ang iyong buhay ay magpatuloy sa buhay ko. Pakiusap, tanggapin mo ako bilang iyong disipulo." Sa sandaling iyon, si So Baekyang, ang pinuno ng kulto ng demonyo, ay sa wakas nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng kakaibang pagsamba at pinal na tono. "Ako ang Heavenly Demon, So Baekyang. Isagawa ang ritual ng siyam na pagyuko. Tanggapin kita bilang huling disipulo ko." Ngunit pagkatapos nagbago ang tono.
Si So Baekyang ay nagbalik-tanaw sa nakaraan, sa isang nakalimutang panalangin na ipinasa sa kulto ng demonyo. Baraya. Baraya. Ako si Barayan. Ang kahulugan ng mga salitang ito ay nawala na sa panahon. Walang nakakaalam ng ibig sabihin nito, kahit na ang matandang babae na nagdala kay So Baekyang sa kulto. Isang salita na memorisado ng walang pag-unawa sa pinagmulan nito. Sa katahimikan ng kanyang mga iniisip, nagmuni si So Baekyang, ang puso ko ay isang kandila, kaya sindihan mo ang lugar na to. Para sa kanya, ang baraya ay isang awit ng mga taga-baryo, isang sigaw na walang tunay na kahulugan. Wala talagang kahulugan ang mga sigaw, naiisip niya. Kaya't natural lang ba na wala ring ibig sabihin ang mga sigaw ng mga taga-baryo? Inisip niya ang primitibong kalikasan ng pag-iral. Walang kailangang kaalaman upang sumigaw. Kaya't ang mga taga-baryo na hindi natuto ng mga tamang asal at ugali ay tanging makakaya lamang ay sumigaw. Ang sigaw ay isang bagay na primitibo sa lahat ng nilalang. Sa wakas, ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan, umuukit ng mga aral ng kanyang sariling guro. Wala nang ibang ituturo sa'yo. Lumabas ka. Saan mo gustong pumunta? Tanong niya. Kung saan ang mga nagugutom? Kung saan ang mga nauuhaw? Kung saan ang mga tao na nagsisikip at nag-iyak? Kung saan ang mga tao na abala sa droga? Kung saan ang mga may sakit? Kung saan ang mga tinamaan ng gobyerno? Kung saan ang mga nasunog at namatay? Doon ko gustong pumunta. Ang atmosfera ay napuno ng tensyon habang si So Baekyang, ang pinuno ng kulto ng demonyo, ay naghahanda upang ituro ang sagradong ritual ng siyam na pagyuko kay Kim Gong-jae, ang kanyang bagong disipulo. Ang mga mata niya, malamig ngunit puno ng kakaibang kinang, ay nakatingin ng maigi sa kanya habang siya ay naghahanda para sa unang yuko. Nagsimula si So Baekyang, ang boses ay isang malambing na bulong na may kasamang otoridad, ang mga kaugalian ng aming kulto ay espesyal. Kapag ang isang disipulo ay bumati sa kanilang guro, sila ay magyuyuko ng 9 beses. Ngunit hindi nagtatapos sa simpleng yuko lang ito. Nasa guro ang pagtanggap sa yuko. Ang guro ay maaaring magtanong ng maraming yuko hanggat siya ay nasisiya. Ang mga salita niya ay mabigat sa bigat ng tradisyon at kapangyarihan, ngunit si Kim Gong-jae, isang disipulong disiplinado, ay tahimik na tumango, handang harapin ang ritual. Habang ipinagpatuloy ni So Baekyang, ito ang lihim na vault ng martial arts ng kulto. Nagtatago rin ito ng mga lihim ng 10 sekta at 5 kilalang clan. Ang lugar na ito ay tinatawag na Heavenly Martial Academy. Ang kanyang mga mata ay bumangon sa vault, isang tahimik na patotoo sa kapangyarihan ng kulto na kanyang pinamumunuan, at ang mga siglo ng kaalaman sa martial arts na nakatago sa loob ng mga pader na ito. Ang Sword Emperor, na hindi tinatablan ng bigat ng sandali, ay tumawa ng malakas. Napakaganda nito. Isa itong tambakan ng yaman. Zombie, magbabasa ako ng ilan dito. Huwag mo akong pansinin. Maghintay ka lang hanggang matapos ko silang basahin lahat. Lahat ng ultimate teknike sa mundong ito, akin na ngayon. Kahaha. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa malalawak na bulwagan, ngunit si So Baekyang ay hindi tinatablan, ang focus ay hindi matitinag habang naghahanda siyang ipaliwanag ang kahalagahan ng mga yuko. Binalik ni So Baekyang ang kanyang atensyon kay Kim Gong-jae na naghihintay ng kanyang mga utos, ang kanyang puso ay kalmado sa kabila ng bigat ng ritual. Noong ako'y 21 taong gulang, pumasok ako sa Murim. Maiisip mo ba kung ano ang unang naiisip ko nang gawin ko yon? Ang boses niya ay matalim at nag-isip saglit si Kim Gong-jae bago sumagot. Ang pagwasak sa mga nakakabagod na orthodox sects, tinanong niya, sinusubukang tuklasin ang kanyang sagot. Si So Baekyang ay pumikit, ang mga labi ay nag-curve sa isang maliit na ngiti. Iyon ang ikatlong naiisip ko. Si Kim Gong-jae, na tinutukso, ay nagpapatuloy upang patunayan na ang demonic cult ang pinakamahusay. Iyon ang pangalawang naiisip ko, sagot ni So Baekyang, ang ngiti ay patuloy sa kanyang labi. Pumigil siya, nawala ng ilang saglit na pag-iisip bago ipagpatuloy, simula pagkabata, talagang hindi ko gusto ang salitang murim. Ang murim ay isang terminong ginagamit ng mga martial artists na sumasamba sa martial arts para tukuyin ang Jianghu. Ngunit hindi sila ang tanging naroroon sa Jianghu. May mga mangingisda at magsasaka rin. At mga negosyante at mga prosti. Maraming puno na bumubuo sa isang kagubatan. Kaya't pinili ng 10 sekta at 5 kilalang clan na pangalanan itong kagubatan ng martial arts.
Ngunit tingnan mo, ang Murim ay nangangahulugang martial arts at kagubatan. Tumingin siya kay Kim Bong-jae, ang boses ay malamig na ngayon, puno ng layunin. Kaya, nagdesisyon akong kunin ang martial arts mula sa kanila. Si Kim Bong-jae, naguguluhan, ay nagtanong, ano ang ibig mong sabihin na kinuha mo ang martial arts mula sa kanila? Ang mga mata ni So Baekyang ay kumislap ng may kalikutan. Inagaw ko lahat ng mga martial arts manual na kanilang iginagalang na parang mga uran ng kanilang mga ninuno. Ang mga taoista ng Kunlun ay nakiusap pa sa akin na durugin ko na lang ang mga ulo nila at iwan na lang ang aklat na naglalaman ng prinsipyo ng Cloud Dragon. Kaya't dinesglose ko ang mga ulo nila sa lupa at tumakbo, punong-puno ng mga aklat nila ang mga kamay ko. Ginawa ko yan sa loob ng mga dekada. Ngayon, ang lugar na ito ay Kunlun, ang Wudang Sect, ang Sichuan Tang Clan, ang Zhuge Clan, ang Mount Mo Sect. Ang lahat ng martial arts sa mundo ay bumubuo ng kagubatan dito. Karapat-dapat itong tawaging Murim. Ang mga salita niya ay matindi at puno ng bigat ng kanyang matagal ng kasaysayan ng pagtutol at ambisyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Kim Bong-jae ng may seryosong ekspresyon. Gusto kong tanggapin ang iyong mga yuko. Gagawin mo ba ang ritual? Si Kim Bong-jae, na natutong magtiwala sa kanyang mga salita, ay tumugon ng matatag. Tumango si So Baekyang at nagpapatuloy, hindi ko na pag-uusapan kung paano mo ito gagawin, anak ng labas. Hayaan mong ang iyong katawan ang manguna. Gawin mo ang 9 na yuko. Ang bawat yuko ay may ibang kahulugan. Pagkatapos nito, nagsimula si Kim Bong-jae sa ritual. Ang unang yuko, ang yuko ng gutom, ay isang yuko ng pag-unawa. Iniisip ni Kim Bong-jae, ang gutom ay tulad ng mga bata na naghihintay sa sikat ng araw. Habang yumuko siya, pinanood ni So Baekyang ng may pag-apruba. Magaling! Ang ikalawang yuko, ang yuko ng uhaw, ay sumunod. Ang uhaw ay tulad ng alon ng dagat, iniisip ni Kim Bong-jae sa katahimikan habang yumuyuko. Ipinaliwanag ni So Baekyang, ang kulto ng demonyo ay nahahati sa 4 na antas. Ang unang antas ay ang novitiate demon. Ang novitiate demon ay kayang magsalita tungkol sa kanilang sariling sakit. Ito ay tungkol sa kung paano ang tagasunod na pumasok sa aming kulto ay nagiging espada ng kulto at kayang ipahayag ang kanilang sakit gamit ang espada. Tumango si Kim Bong-jae na nakikilala ang lalim ng aral na ito. Ang pangalawang antas ay ang ultimate demon, patuloy ni So Baekyang. Ang ultimate demon ay kayang ipahayag ang sakit ng iba. Kaya nilang pagalingin ang paghihirap ng iba gamit ang kanilang espada. Si Kim Bong-jae, ngayon ay lubos na nasisipsip sa ritual, ay lumipat sa ikatlong yuko, ang yuko ng pagkasakal. Ang ikatlong antas ay ang transcendent demon, sabi ni So Baekyang. Ang isang transcendent demon ay isang tao na kayang magsalita tungkol sa paghihirap ng lahat ng tao. Kaya nilang maglakad sa kalsada, makatagpo ng mga bagong tao, at malaman kung anong uri ng paghihirap ang dinaranas ng mga taong iyon. Ang transcendent demon ay kailangang maramdaman ang lahat ng iyon. Napakabihirang makarating sa antas na ito. Kahit sa kasaysayan ng aming kulto, hindi higit sa 5 ang nakarating dito. Iniisip ni Kim Bong-jae, ako ay isang transcendent demon. Sumunod ang ika-4 na yuko, ang yuko ng frostbite. Ang puso ng isang nanay na nagyelo habang hawak ang kanyang anak, sabi ni So Baekyang. Sa wakas, ang huling antas ay ang divine demon. Ang divine demon ay hindi lamang nakakaalam ng paghihirap ng lahat ng tao, kundi pati ng paghihirap ng lahat ng nilalang. Kailangang kayang magsalita ng divine demon tungkol sa paghihirap ng lahat ng nilalang. Tumigil siya sandali at ang boses ay naging kaunti pang madilim. Ito ay isang antas na hindi pa naabot. Hula ko, ito ay isang bagay na ganoon dahil walang sinuman ang naging divine demon. Nagpatuloy ang ritual ng 9 na yuko, bawat yuko ay kumakatawan sa isang malalim at masakit na paglalakbay para kay Kim Bong-jae, habang kinikilala niya ang paghihirap ng iba. Ang ika-5 yuko, isang yuko ng kamatayan dahil sa lason, ay nagdala sa kanya ng mukha ng kanyang sariling imperpeksyon. Iniisip ni Kim Bong-jae, ang ika-5 espada ng demonic heaven divine art ay kumakatawan sa mga taong namatay pagkatapos magkamal ng adiksyon sa droga. Pinag-aaralan ko pa ang ika-5 espada. Habang yumuko siya, pinigilan siya ni So Baekyang, ang pinuno ng kulto ng demonyo. Gawin mo ulit, utos niya. Nalilito si Kim Bong-jae, ngunit ginawa niya ito muli, ngunit pinigilan ulit siya. Tumigil. Gawin mo ulit, ulit niyang sinabi.
Bawat pagkakataon, naramdaman ni Kim Gong-jae ang bigat ng kanyang sariling kabiguan, ngunit ipinagpatuloy niya, determinadong maunawaan ang sakit ng mga nagdusa tulad ng ginawa niya. Nagpatuloy si Kim Gong-jae sa pagninilay, kahit hindi ito perpekto, naranasan ko kung ano ang nararamdaman ng mga taong namatay sa laso ng 336 na beses. Ngunit kahit pagkatapos nun, ipinilit ni So Baekyang na gawin niya itong muli. Gawin mo ulit, sabi niya. Habang si Kim Gong-jae, ngayon ay labis na nabigla, ay iniisip ang 189 kaso ng mga taong namatay dahil sa sakit, muling inutusan siya ni So Baekyang na ulitin ang proseso. Sa pagkakataong ito, ang isip niya ay umalingaw sa imahe ng 5-10 taong binugbog hanggang mamatay. Tumango si So Baekyang na may aprobadong tingin. Ikaw ay isang tapat na bata. May mga bata na tapat dahil ipinanganak sila sa mga magagandang pamilya. Ngunit mayroon ding mga tapat na bata na tapat dahil sa kanilang sariling merito, sa kabila ng pagiging ipinanganak sa hindi magagandang kalagayan. Ikaw, anak ng labas, dapat ay isa sa huli. Ang mga salita niya ay pumasok ng malalim sa kanya, at nagpatuloy siya, anong klaseng buhay ang iyong tinahak upang maging mabuti ka ng ganito? Paano ka naging mabait sa kabila ng mundong nakapaligid sa iyo? Kung ang araw ay kumakatawan sa buhay, ang mga anino naman ay kumakatawan sa paghihirap. Ang mga tao ay hindi nagiging isa dahil lamang sila ay buhay. Nagiging isa sila dahil sa paghihirap. Pagkatapos niya magdagdag, kung nais kong ibahagi ang aking sakit sa isang tao, gugugol ko ang buhay ko sa taong iyon lamang. Ang mga nasaktan ng lahat ay nais na makasama ang lahat. Ang buhay ay may kasamang paghihirap, ngunit ito ay paghihirap ng tao. Bumaba ang kanyang boses, naging maseryoso habang binigkas ang mga sagradong salita. Baraya, Baraya. Ako si Baraya. Ang iyong puso ay isang kandila, sindihan ito at makita ang mga anino ng iba. Sumunod ang ritual ng ikawalong yuko, ang yuko ng Imole. Yumuko si Kim Gong-jae, inaalala ang mga salita ng kanyang kaaway, ako si Yosoha. Paalam. Nang matapos niya ang yuko, sa wakas ay inamin siya ni So Baekyang na nagsabi. Nakikita ko. Ang huling espada ng Demonic Heaven Divine Art ay hindi nakatakda. Sa bawat henerasyon, ang pinuno ng kulto ay hinuhubog ang huling espada bilang isang bagay na pag-aari nila. Kaya't ang bawat isa ay gumaganap ng ika-9 na espada sa kanilang sariling paraan. Inatasan si Kim Gong-jae na gawin ang huling yuko, ang ika-9 na yuko ng kanyang sariling kamatayan. Iniisip ni Kim Gong-jae, para sa lahat ng 4,000 at 70 pagkakataon ng aking pagpapatiwakal, sumakit ang aking ulo. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Natatakot akong magkamali na magpapahaba sa sakit. Mas mabagal ang kamatayan, mas malabo ang aking determinasyon. Inisip niya ang madilim na kaisipan na sumalalay sa kanya, ngunit may isang tao akong hindi kayang patawarin. Wala akong kumpiyansa na mabuhay ng isang buhay na kayang patawarin ang taong iyon. Dahil desperado akong mabuhay, kailangan ko ring mamatay ng desperado. Ang yuko ng pagpapatiwakal ay ang pinakamahirap para sa kanya, ngunit natapos niya ito. Nang matapos siya, niyakap siya ni So Baekyang, ang boses ay malambot ngunit matatag. Gong-jae, ikaw ay aking disipulo. Hindi mahalaga kung saan ka pupunta o nasaan ka man, ikaw ay disipulo ng Heavenly Demon. Ikaw ay disipulo ni So Baekyang. Ang aming doktrina ay nasa iyong puso. Kahit nawasakin ang Jianghu at magtapos ang mundo, hanggat tumitibok ang iyong puso, magpapatuloy ang Demonic Heaven. Si Kim Gong-jae, na patuloy na inaalala ang bigat ng kanyang mga hakbang, ay sumagot ng tahimik, guro. Nararamdaman niya ang matalim na sakit sa kanyang ulo, na naisin niyang madama ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Ngayon ko na alam iyon, iniisip niya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.